Hi everyone! Marites tayong konti sa mga ganap sa buhay lately. So bago ang lahat, rewind muna tayo ng konti. At kahit di nyo naman tinatanong, ako nga pala si Jen, dating lady guard sa Samar. Ngunit piniling baguhin ang career para sa mga goals sa buhay, sa mga pangarap, sa mga plano. So sinimulan kong mag-process ng passport ko and other papers 2023 pa. And 2023 November, lumabas yung passport ko. Ayan. So Tacloban yung nakalagay kasi Tacloban branch yung agency ko. July 29 ay umalis na ako ng bahay ng isla na almost 14 years ko rin naging tahanan. So in that day ay dumating din ako sa agency and doon na ako nag-overnight. And kinabukasan, July 30, yun na yung time na pag-alis namin ng Tacloban. Kasi doon ako nag-overnight and doon nakabase yung agency namin. So nag-bus lang kami dahil sabi nga nila yung iba daw ay nagka-cancel kahit may plane ticket na. So hindi sila tumutuloy. And kaya simula daw noon ay hindi na sila nagpa-flight. Nagpa-plane. Nagpa-alis via airplane. Ang daming And yan, parang 10 ata kami na magkakasabay. 3 sa amin ay ex-abroad. So ayun, nakarating na nga kami ng Maynila. And for 15 years, again, here I am. Nakabalik ulit ng Maynila at nakatungtong ulit ng Maynila. Ngunit this time ay iba. Dahil yung buong stay ko ng Maynila ay sa accommodation lang. And bawal kaming lumabas. Makakalabas lang kami kapag may appointment. So yun, ganun lang. Ganun lang yung naging buhay ko sa Maynila. At ito nga pala yung mga kabatch ko. Hi sa inyo. Sana ay makaalis tayong lahat. Hindi man tayo nagsabay-sabay. Ang importante ay makaalis tayong lahat. Sa totoo lang, matagal ko na talagang gustong mag-abroad. Pero parang dati ayaw ng tadhana. Parang kahit anong gawin ko, nagkakaroon ng sagabal para hindi siya matupad. Pero sabi nga nila, laban lang. Huwag tayong sumuko. Pero yung talagang gustong-gusto kong maging before pa, o matupad before pa, ay yung makasampa ng barko. Yun talaga yung pinaka-pangarap ko, pero parang feeling ko hindi siya para sa akin. And dahil lagi sa mga nangyari, sa mga issues, so hinayaan ko na lang. At hinayaan ko din manalo yung iba this time. Actually, yung pag-abroad ay talagang matagal ko ng plano, pero itong nangyari sa akin at itong pag-apply ko ay biglaan. So parang isa-isang iglap nagkaroon agad ako ng opportunity. So, grinab ko talaga siya. Hindi ko na pinakawalan. Siguro kasi nasa point na rin ako ng buhay ko na sobrang pressure na. Bakit hanggang ngayon wala pa rin nangyayari, wala pa rin improvement, paulit-ulit lang. And yung paligid ko is feeling ko talaga sobrang toxic na, sobrang negative. Wala na akong ganang pumasok sa trabaho. Actually, ilang months ko rin siyang naramdaman. Alam mo yun, yung parang wala na akong pakialam kahit malate ako, kahit pagalitan ako ng boss ko. Yung mga ganun. Dumating ako sa part na ayoko nang kumausap ng tao talaga. So, sabi ko hindi maganda to. Kailangan kong lumabas sa sitwasyon na to. So, di ba wala namang ibang tutulong sa atin kundi yung sarili natin. Kaya nung magkaroon niya ako ng opportunity na makaalis doon, ay grinab ko na siya. Dumating din ako sa point na parang ayoko na. Katulad ng iba, nainip din ako. Parang gusto ko na lang itigil and gusto ko na lang ituloy yung buhay ko sa Maynila na doon na lang magtrabaho, parang ganon. Pero palagi kong pinabalikan yung mga plano ko, yung mga pangarap sa buhay, yung mga goal na gusto kong ma-achieve. So, ayun, lumalaban ulit. Tinutuloy ulit. Kahit hirap na. Minsan kasi wala tayong choice, kundi magpatuloy lang sa buhay. Kaya laban lang ng laban. Hanggang sa dumating na nga yung contract ko. And after few days, I think 4 or 5, ay sumunod naman yung job description ko. Yung iba nauna, yung iba. And this time is OWA time. So, dalawa lang kami. And sobrang sungit talaga nung tour instructor namin dyan. Sobrang sungit. Pero, carry lang. Andito nga ay nag-meet ulit kami ng kabatch ko dahil QBC niya, because she's for Qatar. And ako naman ay follow up in BA ko. Dahil nahit ako dyan for 1 week and I don't know why. Siguro kasi doon sa magkaiba yung mukha sa ID ko. And finally, nakuha ko din naman siya. And this time, finally, it's biometric time. So, may konting kaba dahil baka magkaroon ng error kasi sabi nila minsan nag-error daw yun. So, pero naging okay naman siya. Biometric is done. Sobrang thankful talaga ako na walang naging problema yung process, yung papers, yung medical, lahat-lahat. Sobrang thankful talaga ako kay God na ganun. Nandito naman yung time na nasa Tarlac kami for another training. So, nagstay kami doon for 1 week. Hi, shoutout sa inyo sa mga nakasama ko dyan. Kay Claire, tsaka kay Ate Liwanag. Kay Ate Liwanag na nasa Bahrain na siya ngayon, mag-iingat ka palagi. And kay Claire, and sana makaalis ka na din very soon. Fast forward, and ito na yung time na pabalik na kami ng Maynila. So after a week, back to accommodation, and
syempre back to training din, back to pressure and everything. Dito na yung time na palagi na akong umiiyak. Dito na yung time na palagi ko nang sinasabi na ayoko na ititigil ko na lang and magbaback out na lang ako. Pero salamat sa taong andyan palagi. And buti na lang hindi rin ako sumuko dahil dumating din yung time na pinakahihintay ko. This time is briefing and last night namin sa Pinas, September 15. Dahil September 16, 9 AM ay flight namin papuntang Qatar. It's a connecting flight. So sobrang struggle siya, guys. Sobrang struggle kapag connecting flight dahil magtitingka ka sa airport. For example, Qatar. Via Qatar. So doon natingka kami ng almost 10 hours. Nandun yung gutom, yung uhaw, sobra. Pero laban lang, Japan. Dahil ambisyosa tayo, be. So tiniis talaga namin yun dahil wala namang kaming pambili ng tubig, kasi di ba pag entry mo ng airport ay kukunin yung mga minerals nyo, yung tubig nyo and everything. So may pagkain nga kami pero wala namang kaming tubig, so hindi rin kami makakain. Ay, napa-fast forward tayo ng kwento. So this time, ito ay sa Pinas pa. Pumipila, grabe ang haba ng pila. And parang feeling ko, nung time na yan, yung feeling ko, dito pa lang talaga hassle na kasi ako talaga yung tipo ng taong 5 minutes mo lang paghintayin. Ako, napakatagal na yan. Ayoko nang naghihintay pero this time talagang kailangan. Speaking of waiting, for me, sa ngayon, ito talaga yung kailangan matutunan sa buhay, ang maghintay. Kasi minsan, kapag masyado nating minamadali yung mga bagay-bagay, minsan doon tayo nasasaktan eh. Doon tayo napipressure, doon tayo nakakapag-isip ng kung ano-ano. And also the rejection. Kapag may mga bagay na hindi mo makuha, hindi mo ma-achieve, huwag kang panghinaan ng loob. Magkaroon ka ng ibang plan, ng ibang direction, ng ibang tao na makakasama. Kasi kung feeling mo yung taong kasama mo ngayon ay hindi siya nakakatulong para mag-improve ka, mag-improve yung buhay mo, yung buhay nyo, siguro yun na rin yung time na kailangan mong mag-isip kahit pa maging result yun ng malaking sakripisyo. Kung para din naman sa kanila in the future, din why not do it? Dadating ka sa part na hindi ka maiintindihan ng ibang tao, ng pamilya mo, ng mga anak mo, ng asawa mo, ng mga relatives mo, or kahit ng mga kaibigan mo. Pero hindi mo kailangan ng validation ng ibang tao. Kasi may mga pangarap tayo na tayo lang yung nakakaintindi eh. May mga kaya tayong gawin. May mga sakripisyo tayo na tayo lang din ang nakakaintindi. At teka, parang masyado na tayong nagiging seryoso. Dito nga, ipapunta na kami ng airplane. So, sa totoo lang, hindi ko alam yung nararamdaman ko dito. Parang hindi naman ako excited. Hindi rin naman ako kinakabahan. Hi, Kuya. For the video po, only the aircraft, not the crew. Thank you, Miss Perez, for strike. Oops, hindi pala sila pwedeng sama sa video, sabi niya. So, alam mo yung nararamdaman ko lang dito ay kung ano ba yung gagawin ko. Alam mo yun, kasi first time ko talagang sumakay ng airplane and international agad. So, hindi ko talaga alam yung gagawin ko kahit kung nasan yung CR. Yung alam mo yun, yung mga first time ganap sa buhay. Siguro marami din naman tayong tumaan sa mga ganyan, no? And dumating pa sa part na kapag tanungin ka kung ano yung gusto mong pagkain ay mag-aalangan ka pang sumagot dahil baka may bayad. O, sinong relate dyan? At nakasimangot yung mukha natin dyan dahil, ayan, expectation versus reality tayo, be. Nasa gitna tayo. So, medyo disappointed. And, taran, welcome to Duha. Ulitin mo. Ulitin mo. Saan galing po? Duha to loob pat lima. Pwede ito ilabas. Ilabas, sabi niya, Iwan, ay, inubos na. Busog na ako. Pwede siya, Day. Pwede siya, Day. Tanong ka na wifi? Hindi. Kasi hindi. Balikan pa ito nila. Yung baggage natin, uy. Riyad yun. Sa Riyadh yun, yung ano natin. Yung baggage, opo. Dito daw. Come. Okay, come. Hatid mo nga kami, sir. Yung baggage. Yung sabi kasi doon sa sa boarding.
Nung kumuha tayo ng boarding pass, kunin nyo na lang po yung bagahe nyo sa Saudi. Ay, sa Riyadh. Saudi. Oh! Tagal pa tayo dito. Siya una nakapasok kanina eh. Oo. Kasi Zoom 3 siya. Sabi ko na kulang tayo eh. Ka nag-chat, over-chat sa kuhaan, yung ano? Pwede pa na isang tukat yung todo yung next one. May free wifi dito. Nakakulit ka na? At finally nakita rin namin siya. Ayan. Alalang-alala din yan. Diyos ko po. Yung kilay ko din pantay. Nag-aabol na lang. Parang tayo kanina. Nag-aabol na ng oras. Tago ng takbo. Huwag na kayo maglakad. Sabi niyo pa, huwag na kayo. Oo, masakit nga. Yung pa masakit na. Makalakad. Left, say 8, and then you go down. Papasok tayo si 8? Hindi na, no? Hindi na tayo papasok. Ano siya? Si 10? Punta ka agad si 8 daw. Ah, meron. Meron ata dyan elevator sa baba. Ay, elevator, escalator pala. Dito guys ay napapicture ako. Alam niyo kung bakit? Hindi ko alam pero naisip ko talaga yung mga kutsara din kaya nila. Parang sa bahay, naglalakong parang bula. Alam mo yun, yung sa mga nanay na dyan, yung bigla-bigla na lang, kumpleto naman yung kutsara niyo pero biglang kulang. Alam, ewan ko ba? Naalala ko lang yun. I've come so far away from home. There's no way I'm turning back now. My destination is unknown, so I keep pushing, never slow down. A big blue sky, a pocket of dreams, a head full of hopes, possibilities. I'm taking a chance to reach for the stars, for the stars. If I fall, then I'll get back up, try again, come back stronger. No walls they built can stop me now. Let's keep chasing the sun, do what can be done. Let's go beyond, push the limit. Naisip ko talaga dito na legit pala talaga yung kabano kapag ang dami ng luggage na dumadaan sa harap mo pero yung sa'yo hindi pa dumadating. Yung nasa isip ko talaga na tama kaya yung rinig ko na sa Riyadh na yung luggage namin at hindi na namin kukunin sa Qatar. Yung mga ganon kasi nga alam mo naman first time nga and connecting pa siya so wala talaga akong alam. So yung kaba ko talaga legit. Nagkaroon lang ng relief yung nararamdaman ko nung nakuha na nung isa namin yung luggage niya. And this time ay nasa Riyadh na kami nito sa airport and thanks God talaga na safe yung flight namin. Sa mga nagpaplano at nangangarap mag-abroad, totoong hindi siya madali. Pero walang mangyayari sa buhay mo kung hindi mo siya susubukan, hindi mo siya itatry, hindi ka magte-take ng risk, hindi ka lalabas sa comfort zone mo. Dahil walang nag-improve. Walang nag-improve na tao sa comfort zone niya. So, we need to take action para makalabas tayo dyan. So, yun lang muna. Hanggang sa muli. Bye-bye!